Nestled in the heart of the community, where the love for food brings people together, there's a place that feels just like home. Welcome to Sinina ni Ina, a humble carinderia serving warm, homemade dishes that capture the essence of comfort and tradition. From the rich and flavorful sinina to classic Filipino favorites, every meal here tells a story of passion and dedication. But what does it take to run a beloved food business in the daily hustle and bustle? Today, we sit down with the owner to learn more about the journey, challenges, and the heart behind Sinina ni Ina. I am now with the owner of the Sinina ni Ina, and today, sir, can you please introduce yourself po muna? My name is Amir Taha Petron, manager of this resto. And yung may-ari kasi dito is kami yung pinagkakatiwalaan. So, sir, ngayon, we will be asking few questions lang regarding po sa business niyo, and you po as a co-owner po ng business na which is yung Sinina ni Ina. So, the first question we have here is, ano po bang nagbigay inspiration sa inyo para simulan ang inyong negosyo, at ano yung mga hamon ang hinarap niyo po sa simula po? Una, yung bago sinimulan itong negosyo is nagkaroon muna sila yung family ng parang meeting, parang siya, corporation ang ginawa. Ang nanay kasi nila is mahilig magluto siya ng sinina na kambing. Tapos di naglaon, ang ginawa ng nanay niya, igawa niya na sabi na pwede maging patok ito. May branch 1 kami dun sa Parse. Nung pumatok ito siya, siyempre maraming struggle, maraming mga dapat ikuan, maraming competent, just like ganitong business. Nagkakaroon lang talaga na kailangan lang talaga is meron ka talaga tiyaga. Kapag in some business, kung mag-create ka ng business, kailangan yung tiyaga, then yung tama yung treatment mo sa mga tao. At saka yung pagluluto, one of those things is kailangan malinis talaga. Yung hygiene talaga. So, nakikita naman yung dito sa resto is talagang nililinis namin kasi ayaw namin na yung kumakain dito ng mga tao is nagkakaroon na doubt na hindi nababalik. Pero ito, binabalikan kami sa office of the chief minister. Marami sila pumunta dito. Yung si vice governor ganin, ngayon nag-governor na si Makakuha. Kukain din dito minsan. so aside po sa mga students po pala, meron din po pala kayong mga bigating mga Oo, sila Boots Abo dati, Bimbo Ayunan, tapos yung si Mayor Bruce Matawa, kumakain dito. Yung buting mayor natin ngayon, kumakain dito sila. Yung Sir Andang, Vice Mayor Sir Andang, dito rin sila, kumakain din dito. So, nasabi niyo po kanina, sir, na it's a family business po. Yes, Corpo Corporation. Ilang years na po ninyo itong business? Nag-open kami itong September 11 lang. Mag-1 year kami dito sa September 2024. Tapos sa mag-1 year pa lang kami sa September, itong kami September. Bago pa lang itong branch to kasi. Ang matagal yung branch na namin. So, yun pong nauna? Yes, yun ang una. So, bago lang po pala, but then the name po ng business is quite known na po sa mga students since malapit lang po sa NDH. And aside from that, meron din po kayo sa, malapit din sa city also, marami po talaga po yung customer. So, moving on po to our question number 2, paano niyo po napapanatili ang pagiging nangunguna sa kompetisyon at inaangkop ang inyong negosyo sa pabago-bagong takbo ng merkado? Una sa lahat, yung maganda yung tanong mo, pagiging pangunguna at competition. So, ganito kasing klaseng business, ang dapat talaga mauna dito is kapag nauna is yung preparation mo sa mga pagkain o yung sa hygiene sinasabi ko kanina. Kailangan talaga titingnan muna, tapos yung mga some bosses namin dito araw-araw pumupunta dito ginatingnan, gina-assure kung yung business pa talaga yung resto ba is tumatakbo siya na maayos. Kasi pag ganito kasi, kailangan talaga angkop talaga sa mga tao at saka yung demand ba, parang papasok sila, maliwalas dito Siyempre marami kaming kompetensya dito, nakikita naman yun sa labas, pero regarding lang dito is nagkakaroon lang yung trustworthy na binibigyan ng mga buwan. Pero minsan nagkakaroon din ng some conflict kasi you're just a human being Sometimes you can make some struggle na gagawin mo talaga. And
moving on to our next question po, like, ano po sa tingin nyo ang mahalagang katangian o kakayahan na dapat taglayin ng isang matagumpay na negosyante? Sa pagiging negosyante talaga, ang pinaka-the best thing na gawin nila is kailangan mahaba pasyensya nila. At the same time, yung sa mga tao nila is kailangan talaga yung tama yung treatment nila. Kasi marami nagninegosyo ngayon, mga ilang buwan lang, bagsak agad eh. Kasi nagkakaroon ng struggle, conflict, ano-anong problema sa mga tao. Ang boss kasi namin is mahabang pasensya. At the same time, may mga bagay siya na binibigay sa mga staff niya tulad sa amin. Kapag magandang benta, may some additional na tip na binibigay. Kumbaga, pampalubag-loob sa tao na napapago, nakikita naman ng effort, tapos yung kalinisan ng mga ginagawa ng mga tao. Ang panang talaga tulungan. Kasi pag wala kayong tulungan, with the honor talaga at saka yung sa members of this staff nila, wala talaga yung tinatawag nila ng impact sa isa't isa. Hindi talaga magbo-boom yung resto kapag walang ganun eh. Kailangan talaga nandun yung dapat. Kasi ang mga bosses kasi depende, marami kami encounter na boss na iba-iba eh. Mabait, mataray, o ano-ano. Pero ang dapat talaga is nagkakasundo kayo. Papasalamat nga kami dito sa owner na yung pinakakuha nila dito, yung isa sa baba, yung pinaka-head nila, kasi Monera Garfield. Kasi grabe siya mag-treat sa amin. Kung mga tinuturing kami, parang tao niya ba, na tao, parang pamilya. Although na kilala namin sila, pero nagkakaroon sila ng attachable sa amin. Ay, ito pa yung mga tao namin. Kasi kung magtatrabaho ka, kailangan ipakita mo talaga yung sincerity ng isang tao. And that's really wonderful, sir, na sinabi nyo na yung good treatment is hindi lang dapat sa ating customer but also sa mga workers, between workers, kasi doon nagsisimula yung tinatawag nilang teamwork. And sa information lang po ng ating audience and sa inyo po, sir, actually nag-try kami dito kumain, I think few months ago, that yon, not me but yung mga kaklase ko, sir, but during that time is wala kaming magkainan, sir. So, dito namin naisip ko na kumain since malapit lang po sa school. And yung mga kaklase ko po is yung isang owner, hindi ko sure if owner yun, sir, or staff. But then, nilibre niya po kami, sir, yes po, free dessert. Yung kapatid siya nung author namin, yan siya yung sa loob, yung sa cashier namin. Yes po, sir. So, kinwento talaga ng mga kaklase namin, sabi nila kay malas daw kami kasi hindi namin naabutan yon. So, doon ko na-realize na ang business pala is hindi lang about sa pagpapatakbo ng negosyo, pagbebenta, but also, sir, yung pagiging mabuting trato po natin sa kapwa natin and also sa customer. Kasi yung giving. Kasi minsan nakikita namin yung estudyante, ito lang hina. Siyempre, alam namin eh, pinagdaanan ko yan, bilang isang guro rin ako dati sa Albert Einstein, nagtuturo ko dati sa Albert Einstein. Nakikita ko yung mga bata na wala mang kinakain, siyempre, bigyan mo, nag-order good sila yung mga kasama na sinabi mo, konti lang, sabi nung kami, dagdagan namin kasi siyempre, alam namin ba, sino hindi nagdaan sa kayong estudyante kung ba ganun na sitwasyon, alam ko yan, kasi totoo yan din na gina-apply ko dati sa mga estudyante ko. Kung mga kailangan, hindi ibig sabihin nagbebenta ka dito, kailangan minsan mag-giving ka rin. Kasi babalik talaga yun sa'yo eh. Hindi puro take ka ng take, you must to give sometimes. Diba? So, about naman sa next nating question, it's more of like yung mga strategies natin. So, ano po ba yung mga strategiya nyo po, yung ginagamit nyo upang makuha at mapanatili ang inyong mga customer? Una talaga sa pinaka-strategy, ang pinakuhan talaga ng mga bosses namin dito is yung term talaga ng kalinisan. Tapos, yung mga secret na ginagamit namin sa mga ingredients na niluluto namin, kumbaga hindi ba namin sa ibang tao. Kasi syempre, pag ganitong resto, meron ka talagang one talaga na sa'yo lang talaga. Kumbaga, this is mine. Hindi ko pwede ito i-share. Kasi para ito sa customer lang namin na ikuha namin. Yun din ang sabi ko na yung strategy is kailangan magiging tapat ka sa mga sa mga bosses mo. At the same time, yung main strategy ng boss namin dito is yung magpapasok pa lang talaga yung mga estudyante dito o kay estudyante, some customers, dapat naka-smile lang ba? Kailangan kasi pumapasok yung good vibes eh.
makita mo ko yung some staff na nakasimangot, papasok yung mga ibang customer, makuha sila eh. Kasi kami, pinagdaanan namin yan dito. Meron talaga, depende talaga sa tao yan. Sa approachable, how could you approach some person? Kung nakikita mo, kung may nakikita ka, basta kahit matara yung customer mo, be humble to them. Kasi hindi naman pwede na, customer yan eh. Sabi nga nila, customer is always right. Pero in the right way. Hindi naman pwede na bastusin ka na. Wala naman sa kwan. Pero mga strategy, yun kasi turo sa amin eh. Mga techniques na ginagamit sa pagkuhan namin, mga strategiya na ginagamit ng mga bosses is namamana, ginakuhan sa amin eh. Bago kayo mag-start, mag-open, is ginakuhan kami. Okay? Ikaw kayo lalabas, ito yung gagawin ninyo, this is your part. Ikaw naman ito. Kumbaga nga, kanya ka ng trabaho. At the same time, tulungan. Kasi hindi naman kasi pwede na suluhin mo lang yung isang bagay na, di ba? Mag-help kayo to each other kasi wala. Yan talaga pinaka-main strategy ng Sinina. Kaya marami kumakain dito sa resto kasi although na yung mga boss namin, yan, one of the owner dito si Kuya Man na kasi sulat ka sabi kanina, this is a corporation. I think hindi ko nagkamali 8 or 9 sila. So marami talaga kayo, sir. Pero magkakapatid lahat. Just like what you said kanina, it's a family business. Family business, marami dito, meron pa. Kumbaga, yung pera ginagamit namin sa tama. Tapos ito, magkuhan naman kami kasi may branch. Nag-open naman kami this coming mga Aprils after ng puwasa sa Davao. Branch 3 naman ito. Nag-expand na talaga kayo, sir? Dati meron ito branch 3 sila. Kaya lang nag-lockdown during the COVID-19. Parang medyo humina Kasi siyempre naka-lock dito tayo. Pero babalik namin yung mag-branch 3 sila. Malakas kasi ito eh. Mas lalo na yung sa branch 1. Sa RC. Kung makita niyo yun, grabe. 2 PM pa lang wala na. Laman yung namin. Kasi malakas ito dito eh. Depende lang talaga sa agos ng mga tao. Mas malakas ito kapag ganito office hours. Saturday, Sunday lang medyo mahina. So, considering sir yung sinabi nyo kanina na nag-expand na rin kayo, hopefully sa Davao, meron nyo ring branch sa ORC. So, maaari nyo po bang ibahagi ang isang malaking pagsubok o pagkabigo na inyong naranasan at kung paano nyo po ito nalampasan? Okay. Yung hindi pa ito nahawakan ng mga business ng mga kapatid, yun si Kuya Matt, one of the owner ito siya. Kasi nagkaroon kasi yung medyo na babagsak kami dito eh. Kumbaga nga, dumating na kami. Hindi ganito yung style ng resto dati. May private room kami dito, kumakain sila food sabi. Medyo babagsak na yung resto. Kasi may nagkaroon lang mishandling talaga sa business. Alam mo naman, sino hindi nakakalam sa inyo kapag hawakan ng pera is medyo, yes, sir. Diba? Minsan nakakasilaw eh. Yes, sir. Nagkaroon na condom. Nagkaroon kasi na time, medyo i-close na ito. Kumbaga nga yung pera, hindi nawawala. I don't know what happened. Pero, that is a personal issue ba? Nangangatay ko ano. Pag-close na ito. Kaya lang, nagkaroon that time, yung magkakapatid, yung pinaka-ate niya, si Monera Escarping, nasabi niya, kunin yung resto. Kinuha niya. Tapos nagkaroon kami na some renovation dito. Kasi ang kulay nito dati is color green. Kaya ngayon nakikita niyo, surround is white. Kung binago nila, yung CR namin, gitara sa labas, kumbaga para po sa mga tao. Iniba nila yung atmosphere ng kwan. Nagkaroon mga boses that time, nagkagulo-gulo sila eh. Kumbaga, babagsak mo talaga itong resto. Putin na lang yung Simonero pinakaate, sinalba na itong resto. Kung nagkaroon siya, nasabi nung unang humawak dito, hindi na kumikita. Na ito, umabot lang kami ng mga 2 months, nakasave na kami more than 200,000. Ibig sabihin, kumikita ang resto. Depende lang talaga kung sino hahawak ng resto. So, maghahandler ka ng bagay. Kailangan, definitely, alam mo how good you manage the money. Kasi kapag hindi mo manage talaga ang pera, conflict talaga nangyari dyan. Kaya yun yung pinakakuan talaga. Kaya namin close na ito eh. Kaya lang, buti na lang yung pinaka-bosses namin dito, yung asawa ni Guzman, tapos nagkaroon talaga ng kuwan sa amin. Mga
sinalba niya. Yun ang wala pa gross na ito dati. Kaya alam, ngayon, nag-boom dumamin tao. Inayos, pinalaki yung sa caster area. Nilino, may mga cosmetic na dyan, from galing sa Malaysia, Thailand. Kasi yung boses namin out of Tatakate. So, hindi lang pala, sir, food ang binibenta niyo dito, but also beauty products na beauty products marami. in-import niyo from other countries. Oo, other countries. Malaysia, Thailand, Singapore. Minsan pupunta sila sa Cambodia. Kasi mga bosses kasi namin na ruling ba yung pera para lumago. So, nasabi niyo nga po kanina, sir, na malapit na pong may pasarado. But then, buti na lang po, pinaka-boss niyo po is nag-decide siya na to turn it into a resto. And I think, sir, that's very unique po na characteristic ng isang entrepreneur na hindi lahat ng entrepreneur merong sipag or merong kayang mag-take ng risk ng gano'n na although hindi niya alam kung ano yung mangyayari, but still pinush niya pa rin po. And I think the people behind that decision po is also importante din po sa success po ng inyong restaurant ngayon. Not just po yung nagsalba po talaga, but also the people behind it, and kabilang po kayo dun, sir. So, sa ngayong buhay po, sir, hindi natin may kakailan na sobrang busy na natin both sa, I mean, marami na tayong ginagawa, and sa what I mean is, a business is hindi siya madaling maipatakbo kasi you have life outside the business, but meron din kayong ginagawa po sa loob. So, dito po sa next question natin is, paano niyo po ba nababalanse ang trabaho at personal na buhay habang pinapatakbo ang inyong negosyo? Isa lang yan. Ang pinagkuhan talaga is time management. Tapos at the same time, kapag may personal problem kayo, separated mo. Kung may mga love life, husband, wife, everything, etc. Kung meron yan, separated mo yan sa personal business. Kasi business is all about how could you earn money. Diba? To feed your family. Diba? If you feed your family, you can earn money. Pero yung personal life, set aside natin. Ang kuhan lang talaga dito is kailangan marunong ka talagang mag-manage. At the same time, pag yung some business like this, kailangan talaga mahaba, patience talaga pinaka-number one. At the same time, about sa patience, as nasabi ko, is kailangan yung mismo mag-owner ka nitong business, kailangan talaga alamin mo talaga kung paano ito nagsimula, paano magtatapos. My point is, yung sa personal problem, you must disregard first kung may business. Huwag mo dalhin talaga sa business kasi magkukonflict yan eh. Kung nag-aaway kayo ng asawa o girlfriend mo sa kwan, at the same time papasok ka business na kasi mangot ka. Do you think na some customers coming inside, nakita ka na yung face mo is hindi mo may paliwanag yung mukha mo. Di ba hindi ba? Definitely no, sir. Definitely no, di ba? Kasi yung good vibes, hindi papasok yan. The place is not coming inside, di ba? Ganun ka. Kumbaga nga, pag nakikita ng tao yung aura mo, mas maganda. Definitely, maganda yung mga tao, strategy, yung kuha nila, yung staff nila, maganda yung approach nila sa mga tao. Kumbaga, nasa sayo yan eh, bilang isang tao. You must handle first, di ba? Kailangan separated talaga yan siya. Hindi pwede isahin. Yes. Yan. So, from the history of the business po, from the strategies, yung mga naging problema niyo po, up to sinasabi kaya po nang sinabi niyo sir, na time management is very important. Kasi yun yung nagbabalance everything. Yung life natin sa labas ay yung role natin as an entrepreneur. So, sir, as a entrepreneur po sir, and sumisikat na rin po yung inyong restaurant. So, ano po ba yung ang inyong payo po na maibibigay na nais niyong magsimula sa sarili nilang negosyo? Or should I pull it again, sir? Anong payo po ang maibibigay nyo sa mga nais magsimula ng kanilang negosyo? It's terms of value. Kaya pala ito yung preparing your person to gain a new business like this. Ang pinaka-testing talaga with nila is alamin na nila yung papasukin nila. Kasi if you enter the like business stage, magkakaroon talaga yun ng struggle. Conflict, problems, how to communicate to people, to other person. Kumbaga, alamin mo muna ba, bago pasok ang isang bagay, dapat, pag maalam mo siya, tindihin mo, hindi ka ba ito? Ibabagsan ako, pwede ba ako ruruin? Yan, di ba?
kung yung business ko hindi mag-boom, ano kaya maiisip ko? Kailangan may backup ka na plan, how to connect to other person. Kasi ang business kasi, kailangan talaga dito is okay. Like this, tinatayong konto. Yung rooftop pa, may ano pa ba sa report na plus yung po nila yung itong building talaga hindi natin personally natin hindi nito sa may-ari hindi natin mag-invest kapag mag-invest kasi hindi na talaga sapat mo yun pag-bili ng pag-usapan kapag hindi mag-boom yan, di ba? May student kayo, hindi what I mean. My point, kailangan, panis pag-aaral. Kung wala kayong mga pre-sensitive mga bagay ng mga project, bakit lalagpan kayo? Ganun din. Kailangan din namin. Kailangan, dapat ng bagay pinag-aaralan. Tapos, binubisisi na mga ganun na. The number one talaga kailangan nyo is stay firm. Kasi aside from what? Kasi pera po eh. Labas ka. Pagwawalas ka. Kasi marami. You can see a lot of business. Kasi sa umpisa natin yung mga isang efforts, binibigay, pagano na. Pero yung mga pagkaw. Kumbaga dapat alamin mo muna yung mga bagay na kung papasok ko sa isang ganitong klase na marunong pa. Kasi isang ano ka o makano ka, at least simple siya. Yes, sir. I think that's really amazing. Marami tayong nakuha lesson from sir and also some strategies na baka pwede makatulong sa atin sa kung sino man yung gusto mag-action. So before we end this interview, sir, pwede niyo pong i-promote po, sir, yung inyong business po sa Okay. Itong pansin na plans to highway at City Hall, alam ko ito dito kasi masasarap din na pagkain namin. Tapos yung mga night staff namin, mga work namin is sobrang mabait nila. Coachable, you can treat you proper. At yung branch namin sa Capital City Mall, sa Interstate, punta rin po kayo doon kasi alam ko namin marami kumakain dito sa atin ang Maguindanao, mga delicacy na hinahanap ko lang. Parang sa lahat sana magpapasalamat ako. Magpapasalamat ako sa inyo dahil mapili ito mga resto na unit kasi may pleasure din na sa kayo mga estudyante. Yung student talaga, marami kayong pagkakaalis din. Parang business nila, marami. Ang kunan talaga, don't give up at kailangan talaga laban namin. So there you have it, guys. Don't give up and laban lang from sir. So sir, thank you so much for having this interview with us po. Thank you.